Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat. Muli na naman tayo makakapakinig ng salita ng ating Diyos. Pero unahin po muna natin ang manalangin para gabayan tayo at samahan ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Pagsiyo po tayo. Yes Lord, aming amang makapangyarihan sa lahat, aming amang mapagpala, aming amang banal, maraming salamat po sa umagang ito na ipinahintulot mo na naman po na kami po ay makapakinig ng iyong mga salita, O Diyos, ng iyong salitang makapangyarihan. Maraming salamat Lord, and I pray na muli mo po kaming turuan, gabayan, samahan para po magtagumpay ang aming gawain ito. Lord, ako rin po, turuan mo rin po ako, samahan at gabayan para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. At kiniklaim po namin, Lord, na tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan. Kaya Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Ulitin ko lang po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umaga, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos. Paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, naranasan nyo na ba o may natatandaan pa ba kayo na gumawa kayo ng paraan para makilala ang isang tao? Halimbawa, dating kakilala na matagal talagang panahon na hindi kinakita, tapos para nakita mo, parang kilala ko to. Ganyan, di ba? Parang kilala ko yan. Parang siya si mga ganyan, ano po. Tapos, gumawa ba kayo ng paraan? Naranasan nyo ba yung mga ganon? O isang tao na gusto nyong makilala na gumawa kayo ng paraan para siya ay makilala? Ano ba, gumawa ba kayo ng isang paraan na halimbawa, may inutusan kayo o may pinakiusapan, uy, tanungin mo nga, uy, kunin mo nga yung number, uy, ganyan. Mga ganong bagay. Naranasan nyo po ba yun na gumawa ng paraan? I remember, sa kaibigan din, naranasan ko yan na matagal ng kaibigan, na parang siya yun. Tapos talagang gumawa ako ng paraan na nagpapansin, ganyan. Tapos nagkatinginan kami. Uy, sabi niya. Ay, gano'n, no? So, kayo rin ba naka-experience na ganyan? Natatandaan niyo pa po yung mga ganong bagay? Kung bakit ko po yan naitanong sa inyo, dahil dito po sa aking isi-share sa inyo, may isang taong gumawa ng paraan para makita niya ang Panginoong Hesus. Dahil marami na siyang naririnig dito, gustong-gusto niyang makita ang ating Panginoong Hesus. Dito po sa Luke chapter 19 verse 1 hanggang 10 po ang aking isi-share po sa inyo ngayong umagang ito. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon siya dadaan papuntang Jerusalem. May isang lalaki roon na ang pangalan ay Sakeo. Siya ay mayaman at isa sa mga pinuno ng mga maniningil ng buwis. Gusto niyang makita kung sino talaga si Jesus. Pero dahil pandak siya at marami ang tao doon ay hindi niya ito magawa. Kaya patakbo siya nga nagpunta o patakbo
siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus sa dadaanan doon. Pagdating ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya at sinabi, "Sakeo, bumaba ka agad dahil kailangan kong tumuloy sa bahay mo ngayon." Kaya nagmadaling bumaba si Sakeo at masayang tinanggap si Jesus. Nang makita ng mga tao na naroon ulitin ko, verse 7 po. Nang makita ng mga tao na naroon siya tumuloy sa bahay ni Sakeo, nagbulong-bulungan sila. Tumuloy siya sa bahay ng isang masamang tao. Sa loob ng bahay niya ay tumayo si Sakeo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko, at kung may nadayaman ako nga sinuman, babayaran ko ng 4 na beses ang kinuha ko sa kanya." Sinabi sa kanya ni Jesus, dumating na ngayon ang kaligtasan sa sambahayang ito dahil siya ay mula rin sa lahi ni Abraham. Sapagkat ako na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Salamat sa salita ng ating Diyos. Amen. No? Pinakita sa atin, maraming nagsasabi na si Sakeo ay masamang tao, sinabi nga dito, ano po? Dahil siya ay maniningil ng buwis, dahil nung panahon na yun, talagang masama, sinasabi nila, ang maniningil ng buwis. At sinabi rin niya dito mismo na kung sino man yung mga nadaya ko, babayaran ko ng 4 na beses. Ibabalik ko. Sabi niya ganun. So sa umpisa pa lang, gaya ng tinanong ko po kanina, gumawa ba tayo ng paraan para makilala natin o makita natin yung mga gusto nating makita o yung dating kakilala o isang sikat, no, na tao na gustong-gusto nating makita? Gumawa ba tayo ng paraan o baliwala lang? Si Sakeo, bagaman sinabi dito na siya'y pandak, so hindi niya talaga makikita sa dami ng tao, ano po, kaya nagtatakbo siya, umakyat sa isang puno at nakita siya ng Panginoong Hesus. Ito rin ang sinasabi, pinapaalala at tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng Diyos. Na nakikita niya kasi ang lahat, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, ultimo iniisip natin, alam na alam ng Diyos. Kaya kung tayo'y gagawa ng paraan, makikita ng Diyos yung ating heart na gustong-gusto nating gawin yun. Nakikita yun ng Diyos at sigurado tutulungan tayo, tuturuan, gagabayan tayo ng ating Diyos. Kagaya ni Sakeo, diba? Nakita siya dahil tumingala ang Panginoong Hesus at tinawag siya, "Bumaba ka riyan at kailangan kong pumunta sa iyong bahay." Sinasabi rin sa atin na gagawa rin tayo dapat ng paraan para kilalanin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Sa papanong paraan? Unang-una na, yung pagpunta sa simbahan every Sunday. Diyan natin makikilala ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Diyos. Pangalawa, ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos. Pag tayo nagbabasa, makikilala natin ang lubusan ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, kung ano yung ginawa niya para sa lahat ng tao. Makikilala natin siya. Gagawa ka ng paraan. Gagawa tayo ng paraan para makilala siya. Unang-una na, ipagpipray natin na tulungan tayo ng Diyos sa ating pakikinig ng Word of God. Kasi hindi basta natin ito maiintindihan. Kahit ang pagbabasa, ako, dinaanan ko yan mga ganyang bagay. Nakikinig pero malalim. Hindi ko siya naiintindihan ng mga una. Kahit yung pagbabasa,
walang pumapasok, walang revelation, walang rema. Sabi ko, ang lalim. Pero kapag humingi ka pala ng tulong para maintindihan mo to, nanalangin ka sa Diyos, papaintindi niya sa'yo. Tapos hihingi ka ng wisdom, knowledge, and understanding. Bibigyan ka niya at maiintindihan mo yung binabasa, yung pinakikinggan, para ma-share mo rin ito ng maayos. Yan po ang gagawin natin. Gagawa tayo ng paraan. Talagang mag-e-effort tayo. Magbibigay tayo ng magandang oras para kilalanin ang ating Diyos. Para basahin ang kanyang salita. Mag-e-effort, gagawa ng paraan, diba? Maglalaan ng pinakamagandang oras, tapos pupunta ka sa isang tabi na talagang walang distraction, yung walang sagabal, walang maingay, walang nakakagulo, diba po? Saka natin babasahin ang salita ng ating Diyos para ito'y lubusan nating maintindihan, para mag-sink in talaga sa ating isipan at puso yung ating babasahin. Effort, mga kapatid, hihingin natin kay Lord para makilala natin sila ng lubusan. At ganun din yung pagbabahagi ng salita ng ating Diyos. Hihingi rin tayo ng tulong, ng gabay, ng protection, ng wisdom and knowledge para makapagbahagi tayo ng salita ng ating Diyos, mga kapatid. Tutulungan niya tayo. Kahit sa simpleng paraan lang, makakapagbahagi tayo ng salita ng ating Diyos. Ano po, mga kapatid? Kahit sa simpleng pag-chat lang, pag-share lang sa FB, dahil lagi naman natin ginagamit yung Messenger, yung Facebook natin at marami pang iba, na pwede naman tayo mag-share everyday ng Word of God, mga kapatid. Yan ang gawin natin. Mag-effort tayo. Hindi yung kung ano-ano lang yung ating sinishare. Diba po, pinakamagandang i-share ang salita ng ating Diyos. Maraming nangangailangan ng salita ng ating Diyos, lalo-lalo na sa panahon ngayon. Mag-share tayo ng Word of God. Sabi ko nga kanina, kahit sa simpleng paraan lang, kagaya ko, simpleng paraan, simpleng pag-share lang ng devotion po namin ito ng Wisdom Church, ay sinishare ko. Ano po, para kahit papaano makapagbahagi din ako ng salita ng ating Diyos. Kaya mag-effort po tayong gawin ito, dahil ito'y utos din ng ating Diyos na tayo magbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng tao. Huwag nating pipiliin na ito lang ang gusto ko na share ng Word of God. Huwag po. Dapat lahat ng tao, lalo-lalo na sa ating mga mahal sa buhay, ibahagi natin ang salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang, kagaya ni Zacchaeus, gumawa siya ng paraan. Bagamat talagang sinasabing pandak, no, maliit, hindi makakakita to. Ang mga tao ay napakarami, pero gumawa siya ng paraan. Gawa rin tayo ng paraan. Hindi tayo pandak. Hindi ba po? Marunong tayo magbasa. Tama po. Marunong tayo magsulat. Marunong tayo mag-text, mag-chat. Di ba po? Kaya natin. Gawa tayo ng paraan. Para hindi lang tayo yung makakilala sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus, kundi rin ng ibang tao. Amen po. At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito na nagtuturo sa atin na gumawa tayo ng paraan para lubusang makilala ang ating Diyos. Gumawa tayo ng paraan para matanggap natin buong puso't kaluluwa ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, at gumawa tayo ng paraan para mag-share ng salita ng ating Diyos. At muli tayong mananalangin, mga kapatid. Ipagpapasalamat natin ang ating narinig ngayong umagang ito, dahil tayo ay kinausap ng ating Diyos ngayong umagang ito. Ngayon naman, ang Diyos naman ang ating kakausapin. Magpapasalamat tayo sa Kanya, magpupuri tayo sa Kanya, at kung ano pa yung gusto niyong hingin, naniniwala po ako na nakikinig po ang ating Diyos. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat sa iyong salitang aming narinig at nabasa ngayong umagang ito. Dito, Lord, muli mo kaming kinausap at tinuruan na magkaroon ng effort, mga kapatid.
lahat ng aking mga mahal sa buhay, mga kapatid namin sa pananampalataya, lahat ng tao, Lord, mag-effort para kilalanin ka at kilalanin ang Panginoong Hesus. I pray na gumawa kami ng paraan, Lord, kahit alam namin na kami po ay mahihirapan, kahit alam namin na kami po ay magkapagastos para makapagsimba, para maka-attend sa mga pag-aaral ng iyong salita, sa mga Bible study, magkakagastos kami, Lord. Turuan mo po kami na gumawa ng paraan, Lord God, para makapakinig ng iyong salita. Gawin mo po kaming masipag, Lord God, araw-araw para magbasa, makinig, mag-aral at magbahagi ng iyong pong salita. Lord, help us na mag-grow yung aming pananampalataya. I pray na dagdagan mo po yung aming pananampalataya, lalong-lalo na po ako, Lord God. In Jesus' name, Lord, para maging masipag sa aking pagbabahagi ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord, at muli mo kaming kinausap. Maraming salamat po dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon para makalapit po sa iyo. Salamat po, Lord. Salamat po. Ama, muli maraming salamat sa pagpapala na lagi mo pong ipinagkakaloob sa amin, sa aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Salamat, Lord, sa biyaya everyday. Salamat sa kalakasan everyday. Salamat sa katagumpayan araw-araw, Lord. Dahil lahat yan ay galing sa inyo, Lord. Kaya dapat lang na ipagpasalamat namin ito lahat. Kaya kami maayos ang buhay, kaya kami masaya, kaya kami matagumpay, kaya kami payapa dahil po yan sa iyo, Lord. Salamat po. Kaya malakas ang katawan namin, Lord. Galing sa iyo. Salamat po. Kaya magaling na ang mga sakit at karamdaman ng mga taong nanalangin sa inyo dahil po yan sa inyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Kaya maayos, masaya ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming bansa at ang buong mundo, Lord God. Dahil yan ang aming pinapanalangin na maging maayos, masaya, may pagkakaisa, nagmamahalan, nagtutulungan ang bawat bansa, ang bawat tao sa mundong ito, Lord. Yan po ang aming panalangin, Lord. Kaya maraming salamat dahil naniniwala po ako na narinig mo po ang aming panalangin ito at ito po tinugon mo na, Lord God. Tinugon mo na, sinagot mo na ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po muli, Lord, sa iyong makapangyarihang salita. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagpapala. Salamat po, Lord. Salamat po. Salamat po. Hindi ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan naming Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen, Amen. Salamat sa Diyos. Narinig niya ang ating panalangin at ito'y kanyang tinugon. Salamat sa Diyos sa kanyang salita dahil lagi niya tayong tinuturuan na maging mabuting tao para sa kanya at sa ating kapwa. Salamat. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.